Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Lubos-lubos ang paramdam dito ni Magnus. Matapos niyang salihan ng early edition, pinag-championan niya $1,000 kagad. Sinalihan din niya itong late edition at last round na naman ito, kaharap niya ay si Super Grandmaster Chidambaram Aravind ng India. Ka-teammate nila Pragnananda, Erigaisi, magkakatropa yan eh. Malakas din yan. Pero nalusutan pa ba ni Magnus o napigilan na siya? Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang final standing ng late edition. Ang ginawa ni Aravind nag-B3. Nag-Larsen opening ah. E5 kagad si Magnus, Bishop B2, Knight C6, C4, at nag-G6. Ayun, magka-counter fianchetto. G3, double fianchetto approaching. At nag-D6, Knight C3, Bishop E6 muna. Develop muna, control sa D5, nag-E3. Ayan, pagka ganyang mga diskarte, yung knight ilalagay yan sa E2, tapos later on magdi-D4. Queen D7, pinagpatong kagad, mukhang sisibat kagad ng Bishop H3, nag-develop, sumibat nga, at kinapture na. Kasi dito, kung magkakasling, masama ang pagbabadya niyan kasi mag-H5 tapos H4. Yan po ang mga diskartihan yan. Makaka-atake ng malakas yan sa king side. Kaya, dito, kinakapture talaga yan. Capture at nag-knight D5 ng istorbo si Aravind sa C7. Queen D7, binalikan lang para depensahan. At yan ang lumalabas na bagong luto ni Magnus Singh dito, mga kamatsas. Dahil mayroong nag-try ng Rook C8, simpleng depensa, at mayroon na rin nag-try ng castling queenside. Pero tingnan natin yung bagong luto ni Magnus. Nag-H4. Ayan, para mag-H5, makagulo-gulo sa king side, hindi na hinayaan. Binarhan kagad. At nag-Knight C3, nilagyan ng kahalili yung knight para talagang matibay sa gitna. At nag-Knight CE7. Talagang papaalisin niyang knight na yan, sisipain ng pawn to C6. At nag-D4, control the center, kinapture na, C6, syempre aatras yan, Knight F6 develop, at nag-Queen E2. Ayan, para mukhang magkakasling sa queen side, pero hinunahan na ni Magnus ang capture. Kasi dito, pag nag-castling, castle, magkakaroon ng malakas na control ang white sa center, at tipong ayaw yan ni Magnus. Kaya kinapture niya kagad, capture yun nga lang, may check, King F8 lang, yun lang, kinargahan ng lalim. Castling queen side, D5, at nag-Rook HE1, Rook E8, tiniret, exchange, chumek, angat, King G7. Ayan, parang naka-artificial castle na rin dito si Magnus at para magamit na rin ang toring natutulog. Tandaan nyo po mga kamatsas, kapag may mga natutulog tayong pyesa, laging gisingin, lagyan ng duty para ang buong posisyon ay maganda. Nag-Bishop A3, kasi walang dudungawan. Barado dito dumungaw at nag-Rook E8, Rook E5. Kala ko kakapturein, pumreno pa. Ayan, pero kay Stockfish, simpleng capturing na lang ang tore. Pero nag-Rook E5, Knight G4 inistorbo, kumapture na, nag-F4. Ayan, dito mga kamatsas. Ang gusto kasi mangyari, iwas lang kasi nakatret no? Pero pakiguess nyo po, ang napakagandang tira dito dahil ito nga ay blitz game. Aba, maganda yung ginawa ni Magnus. Nakakakurta ng utak, nakaka-pressure. Ano kaya yon, pakiguess nyo? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen E1. Yan ang tamang panimpla dyan. Lalo na pag mga blitz, yung mga ganyang pasok-pasok, nakakaubos ng oras yan. Nag-Bishop C1 para makover yung E3 kasi mangyari, nakapasok na queen, papasok pa yung knight na yan. Magkakasunod-sunod ang pasok. Kaya kahit papaano, pinigilan ni Aravind at nag-Queen F2 check. Yun nga lang, nasa kamay ni Magnus ang panggugulo ngayon. Bishop D2, nag-Queen G2. Ayan, tamang depensa muna. Nag-King C1 para makaiwas sa pressure ng pin. King H7, iwas lang din para baka mamaya tamaan ng check yan. Kumapture na sa D5 at nag-Queen B5. Double attack. Nako, paano susolusyonan? Queen takes G3. May drawback din naman yung Queen B5 na yan kasi iniwan yung G3. Kinapture, double attack pa rin.
Pero syempre, pinaka-vital dyan yung F7. Nandyan ang king eh. Dinikitan, dinipensahan, at nag-knight E4, inatake ang queen, nag-queen F3 lang, nag-pin lang. Pero, alamin natin yung karga nito, no? Ano ang mayroon kung simpleng capturein ang pawn sa H4? Magna knight G5 daw. Ayun, ite-threat yung pawn sa F7. Pwersadong capturein, then F takes G5. Pero sa evaluation bar, sinasabing pabor pa rin sa black. Lamang pa rin ang black dyan. Kasi pag alis ng queen mamaya, nakakatakot dyan yung gapang ng strong pass pawn sa H-file. O, balik tayo. Pero, nag-queen F3, nag-knight C3. Ayan na. Naghamon na ng queen to queen, umayaw si Magnus. Ganun po yon mga kamatsas. Pakikiramdaman nyo ang posisyon. Sino ba talaga ang naghahatid ng pressure? Ang position mo o yung position ng kalaban mo? Pag ikaw ang nagbibigay ng pressure, mas marami kang pwedeng ibato sa kalaban mo na nakaka-pressure kumpara sa kanya, iwas ka sa mga exchange. Pero, kung ikaw naman ang inaatake, pabor yun. Sige, para mawala yung mga nanggugulong pesa. This time, napansin ni Magnus, teka, ha? Diyan muna ang queen ko. May threat sa F4, may threat sa H4. Nag-queen E4. Ayan, dinipensahan. O, yun nga lang. May mga taspi-taspi na pitas ang pawn. At nag-D5. Ayun, para makapanggulo-gulo yung pass pawn na yan. May mga queen D4 check. Nag-queen F6. Wala ng queen D4 check. Wala pang tulak ng D6. Ang ganda ng queen F6. Nag-knight E2. Nako, salbahiski. Itong knight E2 na to, napakatalas ang paparating. Dapat matalas ang pakiramdam at pang-amoy natin dyan, mga kamatsas. No? May threat na masama. Nag-king H7. Ilag ulit. Yun nga lang, hindi sumang-ayon ang evaluation bar dyan. Dapat daw ang tira, Kalikotski, queen A1 check. Kalikot na. Queen takes A2 check. Oo nga pala, may mga kalikalikot na, no? Pero yun nga lang, nauunawaan natin na ang time control nila ay 4.8 seconds na lang kay Magnus and 1.6 seconds na lang kay Aravind. Kahit na ito po ay 1 second increment, mahirap pa rin yan pagka ganyang kaikli na oras. Nag-king H7, bishop C3 sinundot, nag-queen D8, queen D4, pinagpatong. Una ulo may buntot pero wala pa rin namang matchas dahil ang mga critical squares ay covered naman ng mga pyesa ni Magnus. Nag-F6 at dito kung mapapansin nyo po, ang time control ay 0.00 at natirahan pa ng kulang-kulang 2 seconds si Magnus na flag down si Aravind. Nako, grabe no? Pareho naman silang magaling mag-create ng pressure. Yun nga lang, sa speed, lamang si Magnus sa bilis. Sa babad ng mga nakikitang mga likot-likot gulo-gulo. Ito po ang kanilang standing dito sa late edition. Nako, nilubos-lubos ni Magnus. Simpleng $1,000 ulit. Dalawang dikit lang ng blitz, $2,000 ang kinita niya. 10 points out of 11 rounds. Pumangalawa, ang isa pang Indian superstar ni Hal Sarin, Alireza Perugia. Ayan, ang pagkakasunod-sunod. Okay, silip tayo. Mayroon bang sumaling Pinoy? Tingin tayo sa bandila. Sa bandila na lang po ako titingin. Meron ba? Mukhang wala yatang nakasaling Pinoy ah. Oh. Kasi madali ko makita yan. May Philippine flag eh. Wala akong makita. Okay? So, marami po yan. 600 to 700 or minsan 800 players pa sumasali dito. Okay. So, ayan at maraming salamat. Sana natuto kayo na update. At muli po aking pong binabalita na bukas nasa Osami City kami dahil para sa 8-in-1 ng First Governor Henry Owaminal Chess Festival. Ayan, and thank you so much kay Sir Ray Urbistondo sa pag-invite sa akin at makakapasyal ako dyan. May simul po ako at maglalaro din ako sa Armageddon Round Robin Tournament together with the Grandmasters Joey Antonio, Darwin Lailo. Ayan. Yung mga ibang kasama po ay International Masters. Ako po ay excited nang makapunta dyan. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.